Kung si Marian Rivera ay may dingdong dito sa Kasombrero Channel, meron tayong ginataang labong. Ginataang labong na sa sobrang sarap ay wari gusto mong magpagulong mula sa iyong mataas na bubong. Ay wag ganon, kasi baka pag ikaw ay nabulagta o hindi ka na makakabangon at magsusumbong ka na lang kay Sir Raffy Tulfo na man of action, tama? Kung sa Jollibee bida ang saya, nako, dito sa ating ulam na pamprobinsya ay masasabi kong bida pag may gata, ganon. Ayan, tama ng spoken poetry mga Kasombrero. Balik na tayo dito sa ating niluto. Hinahanda ko ng mga Kasombrero ang dabong. Dabong ito sa Bisaya pero sa Tagalog ay labong. Sa Ilonggo naman po ang tawag dito ay tambo. Sa English naman po ay bamboo shoot. Ito po, ganito po kahirap or ganito po kamabusisi mga Kasombrero ang pagbabalat at pagready ng dabong or labong. Kasi yung kanyang balat mga Kasombrero na tinatanggal ko, meron niyang itchy hairs, no ba English? Meron siyang makati na maliliit mga mapipino mga Kasombrero na tawag dito na buhok na kapag nadikit sa ating mga balat ay makati siya, no, ma-itchy siya. itchy. Pero ganun po siya mga Kasombrero. So ganito po siya. Isa sa mga challenges dito ay yung paghahanda. Habang ako po nagre-ready ng ating labong mga Kasombrero, ay nais ko pong i-share ang aming devotion ni nanay nung nakarang gabi. Santiago or James 2:15-16. Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ito mga Kasombrero, no, kailangan yung faith po natin ay nilalakipan natin or sinasamahan natin ng gawa, kasi nga yung faith na walang gawa or faith without work is dead. So ganun din po sa buhay natin mga Kasombrero bilang mga anak ng Diyos. Mahalaga na pinapakain po natin ang ating spiritual being or ang spiritual person po natin, kasi ang tao hindi lamang sa material food na bubuhay or dapat mabuhay. Dapat din po pinapakain natin ang ating kaluluwa, kasi tayong mga tao ay composed of physical, spiritual at saka yung soul natin mga Kasombrero. Napakahalaga nito mga Kasombrero kasi yung buhay natin araw-araw, marami tayong trials, maliit man yan, sa school, sa trabaho, sa bahay, kahit na sa kusina, no, kahit saan mga Kasombrero, kahit sa daan, sa mall, kahit saan tayo mapunta, ang buhay po natin, kailangan po natin ng guide. Without the guidance of God and without His Word, ay wala po tayong magagawa. Wala tayong clear or right guide mga Kasombrero. So kaya, hindi lamang material food ang ating ino-offer dito, ang ating binavlog, kundi lalong-lalo na po ang salita ng Diyos. Ganito pala ang paghihiwa ng labong mga Kasombrero. Meron ding isang paraan. Ito siya, ipapakita ko sa inyo. So, iyan. So, pwedeng yung pag-slice na parang minumove mo lang front and back yung ating labong or yung dabong mga Kasombrero. Pagkatapos kong i-ready ang ating labong mga Kasombrero, ay sunod kong piniga ang ating niyog. Gumamit po ako ng 20 pirasong niyog. Sobrang dami. Dalawa lang po ang ginamit natin para sa ating gata. Gumamit po ako ng 2 kalan mga Kasombrero para sa ating kanin yung isa. Kailangan natin magpakulo ng tubig para sa ating labong mga Kasombrero. Kailangan kumukulo siya bago natin siya ilagay mga Kasombrero, kasi para maganda po ang ating magiging outcome yan, Jerong. Kumuha na rin pala ako mga Kasombrero ng saluyot na may English name na jute. Masustansya po ang saluyot mga Kasombrero, at saka after po ng baha ay matataba ang saluyot mga Kasombrero. Nagpapasalamat po kami sa Diyos habang po pinapakuluan natin ang ating labong. Pwede nyo yung pakuluan mga Kasombrero ng 10 to 15 minutes. Ayan, tingnan si Kasombrero, para siyang tinang. Umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan. Nasuwan si Kasombrero. Pinapatawa ko lang po kayo mga Kasombrero. After na pakuluan ng ating labong mga Kasombrero, ay hinango ko muna siya. Gumamit ako ng strainer na pang mahirap mga Kasombrero. At saka naprito ko na rin pala yung isda natin mga Kasombrero na gagawin natin ulit pang sahog natin sa ating ginataang labong. Kailangan ko magsangkot siya or parang maliit lang na gata mo nang nilagay ko mga Kasombrero, kasi doon ko parang igigisa yung ating bawang, sibuyas at saka luya. 3 po yun. Naglagay na rin ako ng ating pampalasa na asin at saka magic sarap. Maglagay tayo ng tubig mga Kasombrero kasi lalagain natin ulit yung ating labong. Ayan siya mga Kasombrero. Kailangan kumukulo siya mga Kasombrero kasi para hindi siya pangit. Pagkakulo ng ilang minuto mga Kasombrero, ay nilagay ko ng ating gata. So, yung technique dito mga Kasombrero ay kailangan mamula-mula yung ating kumbaga pa yung labong bago natin ilagay yung ating final na gata mga Kasombrero. Ayan, gumawa na rin pala ako ng sausawan. Fast forward na ito mga Kasombrero, kumuha na kayo ng inyong kanin, ng inyong bahaw, ng inyong tutong at saka ng kutsara, tinidor, kasi kakain na tayo. Hindi po kami nakakain na Nanay Consuelo sa labas mga Kasombrero kasi sobrang lakas ng ulan. Somehow nagpapasalamat po kami kasi nga nabiyaan tayo ng ulan na sobrang tagal na naming
At ito ang konting kalamang dapat na alam mo, ang bamboo tree mga sombreros or kawayan na itinuturing na isang damo ay ang pinakamabilis na tumubo sa lahat ng halaman sa buong daigdig. At kaya lang naman nilang humaba mga sombreros ng 91 centimeters or 35 inches sa loob lamang ng isang araw. That's according sa Guinness World Records. At ito pa ang konting kalamang dapat na alam mo mga sombreros, ang labong or bamboo shoot mga sombreros ay napakayaman sa nutrients. Kagaya na lamang na mayaman ito sa fiber at saka good for digestion at saka nakakapagpababa ng ating mga bad cholesterol. Kung kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kaya dapat alam mo. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis, nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa mga sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, sa kainan at sa tawa mga sombreros. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis. See you sa next segment and paalam! Paalam! Labong kayo dyan! Paalam! Bye-bye! Umuulan po mga sombreros, ang lakas po. Pero kahit umuulan ay laban. Ayan. Hi! My name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. I hope Toto could be docile or docile. Our vocabulary term, docile or docile. Uy, Toto, ngalang-alam mo, nakakahiya, ubusin mo na yung kanin sa bunganga mo. Ang docile or docile mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga taong tahimik lang, madaling i-please, madaling pakiusapan, madaling utusan, no, madaling i-control. Sana lahat ganito. Mga possible synonyms natin dito ay obedient, submissive, compliant, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay give up Mr. Dictionary. Toto found Robert's Labrador submissive, docile dogs. Docile or docile? Robert. I'm sure you'll be interested about Robert McCulloch Dick. Do you know him? Si Robert McCulloch Dick mga sombreros, siya lang naman ang gumawa ng Juan de la Cruz bilang pambansag or bilang sagisag nating mga mamamayang Pilipino. Kasi di ba pag sinabing Juan de la Cruz ay isa kang mamamayang Pilipino, no? Isa kang malayang Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Si McCulloch Dick mga sombreros ay isang periodistang Scottish na naging reporter noon sa The Manila Times. Ang mga docile or docile mga sombreros ay madaling turuan, no? Madaling mag-obey. Basahin natin Deuteronomy 28:1-8. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang pagkaing nagmumula roon. Wow! Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin niya kayo o nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas o sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. John 14:23, sumagot sa Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita o sumusunod sa aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Grabe mga sombreros, mga taong madaling sumunod sa utos ng Panginoon ay napaka-pleasing po or masaya ang Panginoon sa kanyang buhay or sa kanyang pagkatao. Pero yung mga taong madaling ma-influensyahan or madaling sumunod sa mga masasama, iba naman po ang kalalagayan po noon. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Fluorescent bulb, mga sombreros. Ang naka-invento po ng fluorescent bulb or light bulb, mga sombreros, ay ang Amerikanong si Thomas Edison. Marami ang nagsasabi ng ating kababayang si Agapito Flores, di ba? Fluorescent. So, hawig siya, no? Malapit sa kanyang apelido. Na siya daw po ang nag-invento ng light bulb. Pero hindi po ang credit po kasi ay kay Thomas Edison. Ganito po yon.
noong present ni Dapito Flores kay President Manuel L. Quezon ang kanyang invention na light bulb gamit po ang isang bote, ay na-amaze po ang ating Presidenteng Manuel L. Quezon. However, that time, ang General Electric Company ng Amerika na GE, no, General Electric Company, ay isinapubliko na po ang paggamit po ng light bulb. Kung kaya, which was ginawa ni Thomas Edison or Thomas Alva Edison. So yun nga, ng credit ng ating modern light bulb, kasi siya rin po ang pinakaunang nag-file ng patent at recognized, ay sa kanya po binigay ang credit ng light bulb or fluorescent bulb invention. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalang nagigiyang lalang nagiging love, pagsulod sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!